patch sa original server. Kaya naman ngayong araw, pag-usapan at talakayin natin yan kung paano ito makakaapekto sa ating mga gameplay. Ayan, umpisa natin kay Shushin. Marami silang binago dito tungkol sa mana. Una sa lahat, ang kanyang skill 2 ay pwede mo nang gamitin nang hindi mababawasan ang iyong mana. Kahit atakihin mo pa yung jungle monster, yung elemental lord, o kahit mga minions pa yan. Wala nang mana cost ang kanyang skill 2. Mababawasan lang ang mana mo kapag ginamit mo ito kapag tumama sa hero ang skill 2 mo. Parang ganito. And nagpatama ako ng skill 2 sa silong at naubos ang mana ko. Kapag tumama lang sa hero ang skill 2 mo, saka may bawas sa mana. Binawasan naman ang kanyang base mana regen. Ang maximum stack naman ng kanyang passive ay 20 na lamang. Pero mas mataas naman ang makukuha mong mana restoration mula sa iyong passive. Ang kanyang skill 1 at ultimate, wala na ring mana consumption. Kahit sa hero pa yung tumama, sadyang yung skill 2 lang ang may bawas sa mana kapag sa hero tumama. Ibig sabihin lang nito, mas mabilis na siyang mag-clear, pero nabawasan ng konti ang kanyang team fight ability kasi nga mas mabilis na maubos ang mana niya. Pero ayan, sinubukan ko, naka-purple buff ako. At nung sinubukan ko, napansin ko na okay pa rin naman. Halos Andy pa rin ang kanyang skill 2, lalo na kapag naka-full item na. Kaya pwede pa rin tong si Shushin. Kay Chip naman hindi natuloy. Yung pwede niyang gamitin ng kanyang teleport kahit wala siya sa kanyang beacon. Tapos dinagdagan pa ang cooldown ng kanyang special skill. 60 seconds na at all levels. Pero ang kanyang skill 3, yung kanyang ultimate, ay dinagdagan nila ng immobilize kapag tumama sa kalaban. Dati kasi slow lang. So basically, mas mabagal na siyang rumespo pero mas malakas siya ngayon sa team fight. Si Nolan naman ay nabuff. Yung kanyang skill 1 at skill 2 ay dinagdagan ng 0.5 seconds ang cooldown. Pero ang ultimate naman niya ay pinabilis ang cooldown. Tapos meron na ding slow ang kanyang ultimate na 30% for 0.5 seconds. So ayaw nilang maiwanan sa meta etong si Nolan. Si Terisla naman dahil sobrang sakit niya sa early game, ang ginawa sa kanya, pinahina siya sa early game. Umpisa natin sa kanyang passive, dati 30% ang kanyang damage reduction at all levels, pero ngayon 21% na lang sa early, tapos 35% sa late game. Ibig sabihin, ang ginawa sa kanya, mas pinalambot siya sa early game, pero mas makunat naman siya sa late game ng konti. Yung skill 1 niya, dinagdagan din ng cooldown. Dati 7 seconds lang at all levels, ngayon ay 9 seconds na. Pati yung kanyang skill 2, dinagdagan ang cooldown. Tapos binawasan din ang damage sa early game. Pero sa late game, parang same lang. So nerf pa rin ito para kay Terisla dahil mababawasan ang kanyang early game capabilities. Pero yun nga, dahil na nerf ang damage ng kanyang skill 2, dinagdagan naman ang damage ng skill 2 niya kapag minions ang tinatamaan para mabilis pa rin siyang mag-clear ng minion wave. Si Zask, dahil laging napipick at nababan, pinahina na. Na-nerf ang kanyang skill 1, binawasan ang base damage nito, binawasan din yung kanyang namamanang hybrid defense. Pati na rin ang kanyang magic power na namamana kay Zask ay pinahina rin. Tinanggal yung extra magic power. Pati yung ultimate niya, pinahina rin ang damage. So basically, ito ay damage nerf para kay Zask. Si Hylos naman, pinalambot nila. Binawasan yung HP growth. Tapos yung magic and physical defense ay pinahina rin. Pero dinagdagan naman ang kanyang base mana at mana regen. Ibig sabihin, malakas pa rin siya sa early game. Pero kapag late game na, mas malambot na siya kumpara sa dati. Si Roger na nerf na naman. Yung cooldown ng kanyang ultimate ay pinababa na sa early game. Dati 6 seconds lang, ngayon ay 9 seconds na kapag early game. Tapos, yung kanyang physical at magic defense na nakukuha pag siya ay nag-wolf form ay binawasan din. Nerf yan para kay Roger. Si Julia naman, binawasan ang kanyang capability na maka-burst down ng kalaban. Early game pa lamang, kaya na-nerf ang kanyang enhanced skill 1. Damage nerf para kay Julian. Dito naman kay Hayabusa, ganito ang nangyari. Yung duration ng kanyang ultimate ay pares na lamang kapag level 1 ultimate, level 2 ultimate, at level 3 ultimate.
Pero yung slash nito ay magkakaiba pa rin. Mas marami pa rin habang tumatagal ang level. Ibig sabihin lang nito, yung kanyang ultimate kapag late game na ay mas mabilis nang matapos. Kaya hindi ka nakakapusin ng oras para makabalik agad sa iyong shadow. Pero yun nga, nabawasan ang damage ni Hayabusa. Ibig sabihin lang nito, mas malalaro mo na yung shadow mo. Hindi ka na magmamadaling mag-ultimate pagka-shadow kasi nga mabilis na yung ultimate mo kaya mas malaki yung chance mo na maka-out after ultimate. Pero yun nga, bumilis lang ang ultimate ni Hayabusa pero yung bilang ng slashes niya ay parehas lang sa dati. Na-nerf nga lang yung damage nito. Yung Popol and Koopa naman, grabe to mang cancer sa rank game. Kaya naman binawasan ang kanyang damage sa mga creeps. From 150%, 120% na lang ang damage ni Koopa. Ibig sabihin, pinabagal siya mag-farm, tapos na-nerf din ang damage ng kanyang skill 1 sa early game hanggang late game. Nagkaroon naman ng adjustment dito kay Mathilda. Yung kanyang skill 1 ay na-buff. Mas pinalawak ang range nito. Tapos kapag pinipindot mo or kinast mo yung iyong skill 1, hindi ka natitigil sa paglalakad. Ayan no. Kung makikita nyo, dire-diretso lang ako naglalakad habang kinast ko yung aking skill 1. Binawasan din ang mana cost nito. Tapos na-nerf naman ang kanyang skill 2. Binawasan yung range, pero binawasan din yung mana cost. Kaya adjustment to para kay Mathilda. Si Lolita naman ay na-nerf ang shield. Ang dami kasing nagbibuild ng magic item dito kay Lolita dahil nga noong nakaraang patch doon nakabase ang kanyang shield. Pero ngayon binago nila ang computation ng kanyang passive. Nakabase na ito sa 2.5% total HP at 20% na lang ang magic power. Kaya dapat mag-build ka na ng mga HP build kay Lolita. Yung skill 1 din nga pala ni Lolita, saka lang siya nagkaka-shield after niyang mag-dash. Dati kasi before siya mag-dash, may shield na agad. Ngayon, after na. Tapos kung dati 5 seconds ang interval ng kanyang passive shield, ngayon ay 6 seconds na. In short, pinahina yung passive shield ni Lolita at ayaw na din nilang makakita ng naka-full magic build dito sa kanya. Si Balmond naman dahil wala nang pumapansin. Nako, pangit na nga, di pa pinapansin, di pa pinipik. Na-buff, pinalakas ang kanyang damage sa kanyang skill 2. Balik Balmond jungler na batis. Si Arlott naman wala ng mana. Tapos yung kanyang passive cooldown ay mas pinabilis. Kaya mas maraming dash para kay Arlott. Kay Natalia tinanggal na rin ang mana tapos makikita mo pa doon sa baba ng HP mo yung charging time ng iyong pagiging camouflage. Magandang patch to para kay Natalia. Ganun din kay Grak. Tinanggal na yung mana. Grabe sa wakas. Pwede ka nang hindi mag-basic common emblem. Mas makakaspam na ng skill 1 si Grak, lalo na kapag early game. Ito talaga yung Claude. Grabe, tuwang-tuwa yung mga Claude user dito. Makakagamit na rin ng ibang emblem. Hindi na rin siya uuwi dahil nauubusan ng mana kasi tinanggal na yung mana niya. Si Alice naman nakatanggap ng buff kasi nga binawasan yung mana ng ibang items. Kaya dinagdagan yung mana ni Alice. Ganon din si Cecilion. Nanerf kasi yung mga mana item, kaya sila naman yung binuff para maka-adjust pa rin sila sa mga changes.